Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Hesukristo at gabay ng Espiritu Santo, at kaliwanagan naman ng Santa Maria ay hinggil sa issue ng we congratulate to all winning senators and party list. Ang COMELEC ay nakumpleto na ang National Certificate o canvas na nabilang para sa senador at party list, kung saan ay naiproklama na sila kahapon, May 17, yung 12 senador na nanalo. So ang mga senador na nanalo o yun na pumasok sa Magic 12 ay sina Senator Bongo, Senator Bam Aquino, pangalawa. Pangatlo, sina Senator Ronald De La Rosa, sina Representative Erwin Tulfo, dating representative. So, former Senator Francis Pangilinan at si Representative Rodante Marcoleta, dating Sagip Party List representative. At former Senator Pampino Lacson, former Senate President Vicente Soto, si Tito Soto at Senator Pia Cayetano, at bago itong si Las Piñas Representative Camille Villar, Senator Lito Lapid at Senator Amy Marcos. So yun yung 12 na nanalo at naiproklama kahapon. So yun yung mga pangunahin din na mga nasa top doon sa partial voting doon. So sila rin yung naiproklama kahapon at nakompleto ng ating COMELEC na siyang talagang officially nanalo sa botohan o seleksyon. So ang proklamasyon ng mga nanalong senador ay sa yung May 17 kahapon na sa party list ay sa May 19. So May 19 yung party list. Siguro sa Monday yun, 19 ano. So yun. So congratulations sa ating mga nanalong senador. Yan. So ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyung ito ng completion of winning senators and party list ng COMELEC sa midterm polls ay ating sinusuportahan ang COMELEC sa kanilang efficiency in voters counting from the certificate of canvass or election results in their tally and automation results yan. So tayo ay making natin sinusuportahan itong COMELEC sa kanilang efficiency at transparency at accountability dito sa proklamasyong ito at pagkapanalo ng ating mga senador. So niniwala tayo na ito ay accountable and transparent ang pagkapanalo ng 12 na yon. So congratulations to all senator wins in this midterm poll election at sa mga party list at sa lahat din ng mga lokal na nanalo from congressman. Yan. So ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay sumainyo at inyong pairalin ang mabuting pamamahala at pagpapairal at pagpapatupad ng karapatang pantao, human rights at fair justice at suportahan ng fair politics, economic, social, and civil and cultural issues o mga usapin sa ating bansa. So ang ating bansa ay naway makamit ng lubos ang karapatang pantao mula sa inyong mabuting pamamahala sa gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria at pananalig sa ating Panginoon Diyos at Panginoong Kristo yan. So sana yung 12 senador na yan maliwanagan at ang buong pamahalaan at kanilang tugunin at pairalin yung karapatang pantao. Pangunahin or nakabase dyan yung ating pamamahala. So magpairal sila ng mabuting pamamahala, pairalin din ang karapatang pantao at magsuportahan nila ang pagpapairal ng fair justice. From that, ang kanilang gawin sa kanilang pamamahala at iba't ibang mga mandato ng ating mga senador at hindi lamang siyempre sila ay makisa sa ating administrasyon at sa buong pamahalaan
in implementing the law o pagpapairal ng mabuting pamamahala, pagtugon ng karapatang pantao at pagpapairal ng patas ng hustisya. Sana yan yung pangunahin na sa kabuuan na susuportahan ng ating mga senador at pakiisa nila sa ating administrasyon in implementing good governance, human rights, and fair justice. So mga pangunahin, generally, na dapat nilang mapairal. So nakabase lahat dyan yung kanilang iba't ibang mga gagawing pamamahala. Siyempre, generally, mabuting pamamahala. So nakabase sa karapatan, pagpapairal niyan, and fair justice. And to the generally fair politics, economic, social, civil, culture, yung mga usapin. So dapat palagi nyo susuportahan parehas ang politika natin, parehas ang ekonomiya, social, civil na ating na pagpapairal yan. Wala dyan sa mga karapatan yan. So, magkaisa yung senador at party list sa pagpapairal ng human rights ng ating administrasyon Marcos. At ito ay mapairal lubos. Ang administrasyon Marcos at senador at party list ay magkaisa na mapairal ang human rights mula sa mabuting pamamahala at mapairal ng patas ng hustisya. Yan. Mga pangunahin na nakakakibat ng ating senador ay yung mga party list na siyang nasa margin sector na magpapairal dapat ng karapatang pantao o yan ay nakabase doon sa kanilang mga sektor, yung mga party list na yan o kanilang sinusulong na dapat na mapairal sa ating lipunan, not just magi silang congressman o magi silang mambabatas na kakibat sa lahat ng pagpapairal ng ating kongreso. But definitely mayroon silang sinusulong sa bawat kanilang mga party list. So kakibat sana yung party list saka yung ating mga senador, sana magkatulungan kayo at ang buong administrasyon in implementing human rights. Siyempre, hindi lang party list, the whole Congress and the Senate ay magtulungan in implementing at pag-iibayo ng karapatang pantao. So sana mangyari, maliwanagan kayo ni Banala Santa Maria, papairal nyo yung pagpapairal niyan. Naway madaling maabot at makamit ang ating bansa ang full human rights implementations at makamamuhay ayon sa karapatan ng lahat ng mga Pilipino at sumuporta sa mga karapatan sa buong bansa, sa buong mundo. Naway lahat ay sapat na magkaroon at makamit ang kanilang pangangailangan sa pamumuhay na ito at walang nagugutom at naghihirap upang makapanalig sila sa ating Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo ng maunlad mapayapang pamumuhay. So yan. Sana ay itong ating bagong set of Congress ngayon, senador, mga congressman, including party list at bagong mga namumuno ng mga lokal na pamahalaan. Sana kayo ay makatulong sa pagpapairal ng karapatang pantao upang madaling maabot ito ng ating administrasyon sa pamamahala ng administrasyong Marcos na ito ay ika nga na matanday utay-utay. Hindi lamang basta utay-utay, kundi mabilis na maabot yung full human rights implementation, which is ito ay matagal ng kakaisa tayo ng United Nations to implement the human rights. So sana kayo ay mapaigting yan at matulungan nyo ang bansang ito bilang mga namumuno na makamit yan at mamuhay sila ayon sa kanilang mga pangailangan at hindi mayroong nagugutom, mayroong magkakaproblema sa buhay. So napag-aaralan naman nila bilang mga senador kung ano ay nagiging mitya. Bakit mayroong nagiging squatter? Bakit mayroong naghihirap? So you know that the system is the number one problem. Pamamahala, sistema natin sa pamamahala, bakit mayroong ganyan? So masistemahan mo kung simpleng failure lang at katamaran lang yan, kung bakit nauwi sila sa ganun, but not just like that. Diba? Para unti-unti nilang ma-resolve yan from the giving the human rights. So ano yung mga gagawin nyo na mga estratehiya to implement full the human rights. So makabot natin human rights implementation, not just implementing human rights. Ano ba kailangan natin para ma-implement yung human rights, di ba? Hindi lang budget lang ba kailangan para ma-implement yung human rights para lahat ay maibigay sa lipunan ng Pilipino. Hindi lamang social services kasi yung human rights. Unang-una, pangunahin, siyempre, ang ba kailangan ng sa human rights, siyempre, mga basic
Pero dapat siyempre yung compose na dapat para ikaw ang isang tao ay makamamuhay. Siyempre meron kang bahay, meron kang lupa, meron kang tingin, at meron kang trabaho. Ako sunod na yung ibang mga social services. Kaya ang trabaho isa sa pinakamabigat para maibigay mo yung standard living. So makapumuhay sila maayos. So yan dapat ang pag-isipan ng ating mga senador. Pamalaan kung paano mapaabot ang standard living. Not just giving, yung ang pagbibigay ng ating mga social services and other human rights kagaya ng edukasyon, health, mga pabahay program yan, etc. ay hindi basta natin naibigay. So kaya kailangan pag-ibayuhin yan, mga basic, yung mga rights na yan, from that particular thing, para yung tao may bahay, may tinitirhan. Pangunahin, walang lipo na Pilipino titira sa lansangan o mangungupahan lang. Sila ay may sariling tirahan at mayroong regular na trabaho. Yun dapat ang pangunahin yung dalawa na yun na mabibigay na serbisyo ng ating pamahalaan. Yan, at syempre hindi ganun kadali yun. Kaya kinakailangan pag-ibayuhin ng ating pamahalaan yan dahil syempre yung ating business economy ay mahina. Palalakasin, paano bibigyan ng trabaho? Diba? Kakiba din dyan yung edukasyon. Yan. So, edukasyon at kung paano magkakaroon tayo ng napakaraming negosyo para mabigyan ng trabaho lahat or mabibigyan ng mga negosyo ang mga tao na nakapumumuhay ayon sa standard. Hindi basta magnegosyo lang. Kasi dapat, kung tutuusin, ang negosyo ng isang tao, kung maliit lang yan, magsisimula sa maliit, basically dapat nasa minimum wage yung kanilang kikitain para masustento nila yung buhay, hindi basta makumita lang. So dapat yun yung basic. Kailangan nasa minimum wage ang kikitain, magkano minimum wage ngayon? Ano ba, 10,000? O dapat, yung 10,000, kumbaga maliit pa yon, pero dapat hindi bababa ron yung kikitain. Masustain ba yung buhay mo? Kaya lang mababa yun. Kung ikukumpara sa standard, dapat ang standard 40,000 pataas. So dapat ganun yung kikitain ng bawat isang micro small business. So dapat nasa 30 or 40 pataas. So dapat yun yung kanilang kikitain kapag ang mga tao ay tutulungan ng pamahalaan na mabigyan ng negosyo in agri, in industrial, commercial, di ba? So ganun dapat. So dapat mapag-aaralan yan. Ang ating kongreso, ang buong pamahalaan ay magkaisa to give you knowledge of the people, unang-unang trabaho, tapos yung mga social services, paano sila magkakaroon ng pabahay na affordable from that standard, di ba? At kadugtong na lahat ng social services, mga karapatan na dapat ibigay ng ating pamahalaan. So muli, maliwanagan na Banal na Santa Maria ang bansa mula sa pamahalaan namin Pilipino at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti matuwid, tugunin ang karapatang pantao, ang pairal ng patas ng hustisya, at iwasan yung pang-abuso, karahasan, yan. At ang yung mga mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas. At sa halip ay suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, pagpapairal ng human rights, patas ng hustisya. Sa gayon makapumumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, at igisalan makapananampalataya tayo ng lubos sa ating manala Panginoon Diyos, manala Panginoong Jesucristo ng maunlad at mapayapa. At hindi, yan, na magulong lipunan, magulong bansa, magulong mundo. Yung muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsuboy naman ang human rights promotion sa lingkong ito hinggil dito sa isyong ito na ating dinunghayan na ating mga bagong halal na mga pinuno na inilagay natin sa ating lokal at mga national na posisyon mula sa senador. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.